Hindi nga talaga kinaya mga idol ng Dallas Mavericks ang lakas ng Boston Celtics matapos silang matalo 120-100. Hindi nga dito naging sapat ang ipinakitang effort ni Cooper Flagg na nagtala sana ng 16 points, 8 rebounds, 6 assists sa kanilang laro. Pero kahit man naging maganda ang laro nito kontra sa Boston, nagkaroon muna nga ito ng injury scare sa umpisa ng kanilang laban matapos hindi maging maganda ang kanyang bagsak. Sumakit nga bigla ang kanyang ankle na siyang ikinatakot ng mga fans ng Dallas. Kinailangan pa nga siyang tulungan ng kanyang mga kakampi para lamang makabalik sa bench. Buti na lang pagkatapos ng timeout, agad rin naman nga itong nakabalik at natapos pa ang nasabing laro. Ibig sabihin mukhang hindi rin naman ganun kalala ang natamo nitong injury kaya wala talagang dapat ipag-alala sa kanya ang mga fans ng Dallas Mavericks. As of now, dahil nga out na rin si Kyrie Irving sa kanilang team, posibleng hindi makapasok ang team na ito sa play-in tournament sa susunod na buwan. Samantala, kagaya nga ng inasahan, hindi nga nakapaglaro sa Los Angeles Lakers sa kanilang pangalawang game ng back-to-back laban sa Indiana Pacers ang mga starter na sina LeBron James at DeAndre Ayton matapos silang parehas na magtamo ng injury sa kanilang katawan. Kaya wala ngang ibang pagpipilian si Coach Redi kundi gumamit ng starting lineup na bago na binubuo ni na Marcus Smart, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Luka Doncic at Austin Reeves. Dahil sa pagkakaroon ng bagong rotation ng Lakers, hindi na nakakagulat bakit maaga nga sila na nakakalamang na sinamantala ng Pacers. Buti na lang nagkaroon rin naman dito ng mainit na shooting si Luka Doncic sa long range shot na rason bakit nakabawi at nakalamang nga ang kanilang team. Ang problema, bukod kay Luka, wala rin namang ibang player ng Lakers na mas gumagalaw sa opensa, sabayan mo pa ng paghina ng kanilang depensa. Subalit hindi rin naman nagtagal nakagawa si Coach Redick ng in-game adjustment para mapataas ang kanilang kalamangan matapos magsimula ng pumasok dito ang offensive game plan at kumagat ang kanilang depensa hanggang sa tuluyan nilang maselyuhan ng panalo sa pangalawang game ng kanilang back-to-back, which is good news dahil natalo rin naman ang Denver Nuggets. Sa kabilang banda, makalipas ang 10 buwan mula nang magtamo ng Achilles injury, si Jason Tatum nakabalik at nakapag-debut game na nga ito para sa Boston Celtics sa kanilang laro laban sa Dallas Mavericks. Kahit man matagal itong hindi nakapaglaro, agad rin naman nila siyang ginamit bilang starter kung saan nakakakuha lang naman siya dito ng 27 minutes na playing time. Bagamat sa una nag-i-struggle ang kanyang shooting since kinukuha pa nito ang kanyang rhythm, nakagawa pa rin naman siya kahit papano ng 15 points sa kanyang 3 out of 8 shooting sa 3 points. Ang nakakabilib nga ay napakabilis at nakadala agad ito ng 12 rebounds, 7 assists. Sa madaling salita, hindi pa rin naman nawawala ang kanyang all-around game sa kabila ng pagkakaroon ng malalang injury. Kaya inaasahan na mas gaganda palalo ang kanyang performance kapag nakuha na nito ang kanyang rhythm sa Boston Celtics, which is good news nga sa team dahil may katulong na sa wakas si Jaylen Brown.